you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You may go. My God is mighty to save.
salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Magandang araw ng linggo po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa panibagong pribilehiyo na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magkasama sa pananambahan ngayong umaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ating buhay. Tunay nga po yung sinasabi ng isang awitin na ang Diyos ay tunay na matapat sa bawat isa sa atin. Great is thy faithfulness. Dakila ang Panginoon at karapat-dapat lamang na ibigay natin ang ating pasasalamat at pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Ako po ay nagpapasalamat din po sa pagkakataong ito na maalaala sa panalangin ang ating mga kapatiran. Matagal-tagal na rin pong panahon na hindi po tayo magkasama sa atin pong church dahil nga po sa isang kadahilanan na dapat po nating respeto, sa isang kadahilanan na dapat po nating igalang, sapagkat ito po ay naaayon po sa atin pong pangkasalukuyang katayuan bilang mamamayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Gusto ko po munang batiin ang aking mga kapatiran, ang Catalunya family, Mr. and Mrs. Val Catalunya, Mr. and Mrs. June Gambol and family,
Mr. and Mrs. Troy Santos and family, Mr. and Mrs. Elder Dado Canyarejo and family, Mr. and Mrs. Chito Pamorca, Mr. and Mrs. Steve Santos, Mr. and Mrs. Paris and Mayit Panganiban. Gusto kong batiin si Sister Nancy, si Nanay Nati Usman, si Ede Usman. Gusto kong batiin si Mr. and Mrs. Ray Bascao at ang family, Mr. and Mrs. Ronnie Del Puerto and family, Mr. and Mrs. Pebe Brillantes and family, Mr. and Mrs. Ted Fajarillo and family, Mr. and Mrs. Estong Pabro and family, Mr. and Mrs. Elder Oliver Ocampo and family, Mr. and Mrs. Dense de la Cruz and family, Mr. and Mrs. Julius and Gigi Shuk and family, Mr. and Mrs. Merlo and Jing Corpus and family, si Carl John Rufon Quintos, at ang aking pamangkin si Chona Rufon Edo. Sana po wala na po ako nakalimutan. Maring iba ay nasa ibang bansa, ng mga kapatiran natin sa Christian Hope Presbyterian Church, na alala ko pong banggitin ang inyong mga pangalan sapagkat namimiss ko na po kayo. Gusto ko na po kayo makita, ngunit sa isang kadahilanan nga na hindi po pwede, ay wala tayong magawa bagkus atin lamang pong alalahanin, reminis yung mga pangyayari sa nakalipas at isali kayo sa aking mga panalangin. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang pribilehiyo na iyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Our Almighty God and loving Heavenly Father, as we gather for worship this morning, we lift up our hearts in praise and adoration to Thee for Thy wondrous power and love to Thy people. Kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Amin pong inihingi ng tawad ang amin pong nagawang mga kasalanan. We recognize that though we are sinners, or though we are sinners saved by Thy marvelous grace, we are nevertheless utterly unworthy to appear before Thy throne of mercy. Yet we come to Thee boldly, trusting only in the merit of our Lord Jesus Christ, who has opened the way into Thy presence for us by keeping of Thy law perfectly in our place, and by His bearing our sins in His own body on the tree. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit po sa inyo ngayong umaga. Amin pong hinihiling sa iyong banal na Espiritu na kami po'y pangunahan. Kailangan po namin po ang iyong kapangyarihan upang linisin ang aming mga puso at ang aming mga kasalanan. We need this power to enable us to resist temptation and grow in grace. Dakilang Ama, ang iba po sa amin ay nalulungkot dahil nga po sa mga pangyayari sa aming bansa. Marami na po ang nangamatay sa aming bansa dahil nga po sa dumating na salot, ang COVID-19. Marami po ang nasa pagamutan ngayon. Akin pong dalangin, O Diyos, na Ikaw po ang siyang magbigay ng comfort sa mga namatayan. Ganon din po, Panginoon, ng kagalingan doon sa meron pong mga karamdaman. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas na Ikaw po ang siyang manguna. At sana po, Panginoon, lingunin mo po. At nawa po, Panginoon, ipadala mo po ang iyong kagalingan o pagpapagaling sa aming bansang Pilipinas. Dalangin ko rin po ngayon, Panginoon, ang mga nasa frontliners, mga doktor, mga nurses, at lahat po, Panginoon, ng mga tao na tinatawag po naming frontliners. Nawa po, Panginoon, ang iyong biyaya at iyong awa ay sumakanila. Nawa po, Panginoon, ingatan niyo po sila at gabayan, pangunahan. At ibigay po, Panginoon, ang kalakasan at kalusugan na kanila pong kinakailangan. Thy grace and mercy upon loved ones who are still rebels against Thy love and mercy. Akin pong dinadalangin sila, Panginoon, na sana po ay manumbalik po sila sa iyo, Diyos. Some of us come with hearts burdened with problems too great for us to solve in our own strength.
Give us thy wisdom and guidance through thy indwelling Spirit. In a world that might easily be destroyed by sinful men, many hearts are quaking with fear of what may lie ahead of us in future days. Enable us, O God, to realize that our times are within thy hands, and that nothing can come upon us apart from thy love and permission. Today, as we worship thee in the reading of thy word, in prayer and song, and as we listen to the message from thy word, please give us tranquil and obedient hearts ready to do thy bidding. All this we ask only in the name and for the sake of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sa muli po mga kaibigan at mga kapatiran kay Kristo Jesus, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Habang ako'y nagbabasa ng banal na kasulatan subdong nakalipas na gabi, ay marami pong mga katanungan sa aking sarili ang aking nabuo. At natural lamang po sa mga tao ang magkaroon ng tinatawag na mga katanungan or namamangha tayo or kuminsan nagiging curious tayo sa mga katanungang bakit nangyari ang mga bagay-bagay na ito sa ating buhay. So we have a human tendency to wonder why the person who loves God and tries to live an, sabihin po nating, exemplary Christian life has to suffer physically and psychologically or in any other way during his time on earth. Alam po ninyo mga kapatiran, yung pagdurusa, yung tinatawag na pagdurusa or sa wikang Banyaga ay suffering. The suffering or pagdurusa ng mga mananampalataya ay para bagang nagbibigay sa atin ng kalituhan. At habang binabasa ko po ang Biblia, maging ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, nung mga nakalipas na mga panahon, ay hindi po sila exempted na malito kung bakit mayroon pong mga bagay na kahit sila ay mananampalataya niya, ay nakakaranas pa rin sila ng tinatawag na pagdurusa. Ngunit sa aking binasa sa aklat ng Job, ay mayroon po akong natuklasan doon, at maging sa buhay ni Job, nakita ko roon, Job did not know it while he was going through it. Hindi alam ni Job na naranasan niya yaong pagdurusa at sa kanyang mga katanungan, hindi niya alam ang katugunan. At masasabi ko po ngayong umaga mga kapatid na maging si Job or Job did not even have the book of Job to comfort him as we do. Ngayon, kapag naranasan natin yung mga pagdurusa sa ating mga buhay, hindi po masyadong mahirap na ating intindihin sapagkat mayroon po tayong pinagbabatayan ng mga pangyayari. Mayroon tayong Book of Job na nagbibigay sa atin ng liwanag, nagbibigay sa atin ng comfort kung bakit nangyari at mayroon pang mga bagay na mangyayari. Maging sa buhay ni Daniel, Daniel was placed in the lion's den. Shadrach, Meshach, and Abednego were bound and thrown into a fiery furnace. Maging sa buhay ni Joseph, Joseph was cast into prison. Moses had to flee from Egypt and live away from everything he had known for 40 years. At ang mga kadahilanan for all these things was not known at the time. Hindi nila alam kung bakit nangyari yaon. It had to be seen in retrospect. And none of us will ever know the full meaning of why believers suffer until we get to heaven. Wala sa atin, ni isa sa atin, ang makakaalam ng sagot ko sa isang katanungan na bakit mayroong pagdurusa ang mga mananampalataya hanggang hindi po tayo napaparoon o napupunta doon
sa lugar na inihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang langit. Isang katotohanan, if our believing forefathers were not exempt, why should we be? Alam po ninyo mga kapatid, isa pong katotohanan ng ating pong malalaman ngayon pong umaga, na maging sa buhay na Apostol Pedro, binasa ko rin yung aklat na sinulat ni Peter. The Apostle Peter wrote a great deal about suffering Christians. Naging curious po ako sapagkat ang topic niya ay patungkol sa sufferings. Alam po na Apostol Pedro, as did most of the early followers of Jesus, what it meant to suffer for his faith. At kung atin pong papag-aralan ng banal na kasulatan, tradition, kasi nga po napaka-importante sa background ng isang aklat, lalong-lalo sa Biblia, dapat po nating malaman kung ano ang pinagmulan at ang tradition. Tradition tells us Peter died hanging upside down on a Roman cross. Sinasabi ng tradition, nang namatay si Pedro, ay siya po ay binitin ng patiwarik sa isang Roman cross because he felt unworthy to die in the same way as his master. Kung si Kristo ay namatay na nakapako sa krus, si Pedro po baliktad, ang ulo niya sa baba, ang paa niya sa taas. Peter suffered in many other ways, both sa physical at maging sa kanyang mental. And during his walk with the Lord, but throughout his writings, yung tinatawag na positive value ng pagdurusa ay kanya pong in-emphasize. And as he developed this subject, Peter echoes the words of his Savior as recorded in the Gospels and of his fellow apostles. Yan po yung nangyari sa buhay ni Pedro. Isa pa pong example ay ang buhay ni Maria, Mary. How Mary, the most blessed of all women, and the mother of Jesus must have suffered. Imaginin po natin kung ano pong insulto ang inabot ni Maria nung pinagbubuntis niya ang ating Panginoong Jesucristo. Imagine the insults of friends who thought she was immoral. Or years later, her suffering during the humiliation of Jesus culminating on the cross. At habang siya'y nakatayo doon sa paanan ng cross ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang anak, nakita po niya ang kanyang anak na malapit ng mamatay. One of the most agonizing and shameful death man ever despised or devised. At sa mata ng mga tao, ay tinitinang si Maria ng maraming mga tao. At sa mata ng mga tao, ang kanyang anak na si Jesucristo ay isang common criminal. He was a common criminal. Narinig niya yung pag-iinsulto sa kanyang anak. And she saw the soldier thrust the spear in his side. Kitang-kita niya kung paano nasundutin ng sibat yung tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. Yet she believed God. And she could not forget the visit of the angel who had told her, sabi ng anghel sa kanya, bago pa pagbuntis niya ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng anghel sa kanya, "You are highly favored. The Lord is with you. Do not be afraid. Mary, you have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end.
Yan po ang sabi ng anghel kay Maria. Natin pong makita sa Luke chapter 1, 28 to 33. Luke chapter 1, 28 to 33. At nakita po natin dito mga kapatid, as she witnessed the seeming tragedy of the crucifixion, Mary must have asked herself, maaaring mayroon po siyang katanungan o tinanong niya ang kanyang sarili. At ang kanyang katanungan ay ganito, could I have been mistaken? Ako ba ay nagkamali? Did I have a false vision? Nagkaroon ba ako ng maling vision or pangitain? Is he really to be the king who shall rule forever? Ito mga katanungan ni Mary sa kanyang sarili. And being human, she must have questioned the past in the light of the incredible suffering of the present on the part of one she loved so much. At the time, she was, masasabi natin na, incapable of fully realizing this was the fulfillment of the prophecy. And in the human race was to have any possibility or reconciliation with God. Her son had to die in this precise way as the prophets had predicted. Nagpatuloy po tayo mga kapatid. We can get a few glimpses here and there in the scriptures as to why believers are not exempt from suffering. Ang katanungan po natin ngayong umaga ay ganito, bakit nga ba ang mga mananampalataya ay hindi po exempted sa tinatawag na pagdurusa? And we are also given some definite reason. Ngayong umaga po mga kapatid ay binigyan po tayo ng Biblia ng tinatawag na definite na mga kadahilanan. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Bibigay ko po sa inyo, isi-share ko po sa inyo yung tinatawag na definite reasons kung bakit ang mga mananampalataya ay hindi exempted sa tinatawag na pagdurusa katulad ng nararanasan ng mga maraming mananampalataya sa buong mundo sa ating kapanahunan ngayon. Number 1, first, Christians suffer because they are human. Christians suffer because they are human. Ang mga Kristiyano ay nagdurusa o mayroong pagdurusa sapagkat sila ay mga tao. The fact that we are Christians doesn't mean we are exempt from illness, heartaches, natural disasters, tragedies, and ultimately death. Ulitin ko po, akin pong isa sa Tagalog. Isang katotohanan po mga kapatid, na kahit tayo po ay Kristiyano, hindi po ibig sabihin kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay exempted sa tinatawag na karamdaman, sa tinatawag na kirot o sakit na iyong nararamdaman sa inyong puso. Hindi ibig sabihin na ikaw ay exempted sa tinatawag na natural na mga disaster or trahedya and ultimately ang tinatawag nating kamatayan. Of course, atin pong naririnig ang sinasabi ng mga Kristiyano or mga Kristiyano have been miraculously delivered or healed. Praise God. Meron pong testimony natin pong marinig sa ibang mga Christians na sila ay miraculously delivered o pinagaling ng Panginoon. Equally, we hear of others who go through the fires of affliction. Mayroon din po tayong naririnig na mga Kristiyano na talagang dumanas doon sa tinatawag na apoy ng pagdurusa. Halimbawa, si Pablo po. Paul did with his thorn in the flesh. Yung tinatawag na thorn in the flesh, mayroon po siyang karamdaman na hindi po gumagaling. But it is not all mystery. And we hear the Lord saying to Paul in effect, sabi ng Panginoon kay Pablo, there is a reason for this thorn in the flesh. Mayroong kadahilanan, sabi ng Panginoon kay Paul.
There is a reason for this thorn in the flesh. Ano po yung kadahilanan? It is so you will not be exalted above measure, but you will find that my grace is sufficient to enable you to endure it. Ito po ang kadahilanan, sabi ng Panginoon. There is a reason for this thorn in the flesh. It is so you will not be exalted above measure, but you will find that my grace is sufficient to enable you to endure it. Alam po niyo mga kapatid, sabi ko nga po kanina, mga Kristiyano hindi po exempted sa tinatawag na disasters, or the Christians are not exempt from disasters, from troubles, from illness. Kahit po tayo malapit sa Panginoon, kahit po tayo mananampalataya, hindi po tayo exempted sa mga disasters, sa mga kaguluhan, lalong-lalo na sa karamdaman. Sapagkat itong mga bagay na ito are the common lot of mankind, and we are involved in them because we share the human experience just as Christ did. So nakita po natin na ang kadahilanan na yung sinasabi ko po kanina na may mga definite reasons. Number one, Christians suffer because they are human. Number two, Christians are not exempt from suffering when they sin and disobey God. Ulitin ko po, Christians are not exempt from suffering when they sin and disobey God. Akin pong liliwanagin ito mga kapatid ng mabuti. Kapag yung isang Kristiyano loses his temper, tells a lie, or commits a sin of any kind, he will suffer God's chastisement or judgment. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Kapag tayo nagsinungaling, nakagawa tayo ng kasalanan, ay atin pong matatanggap yung tinatawag na chastisement ng ating Panginoon o kanyang pag-usga. Kikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 11, 28 to 32. And 1 Peter chapter 4, verses 17 to 19. So, sinasabi po ng Bible sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. Babasahin ko po. The scripture says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? No, discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Hebrews 12, 5 to 11. So, ganito po yan mga kapatid. If through carelessness, mayroon po akong mga example rito na akin pong isi-share upang atin po itong maliwanagan kung anong sinasabi ng Hebrews chapter 12, 5 to 11. Upang ating maintindihan ng mabuti at may apply natin sa ating mga sarili. Halimbawa po, if through carelessness or indifference, we ignore traffic laws, patungkol po ito sa traffic laws, we deserve to be arrested and punished like anyone else. Kapag inignore po natin yung batas trapiko, ay deserve po natin na arestuhin tayo at bigyan ng kaparusahan sa ating ginawang paglabag sa batas. Another example, if we are
unloving or unfaithful in our Christian life. Ulitin ko po. If we are unloving or unfaithful in our Christian life, we will pay for it with a guilty conscience or chastisement from God. A Christian has tremendous responsibilities to his own family bilang isang Kristiyano. He or she has a responsibility of loving each member of the family. At maging sa mag-asawa, husbands and wives are to love each other and submit to one another. And we are to train our children in the way in which they should go. If we neglect these responsibilities, we will suffer the consequence, perhaps not immediately, but later on. And number 3, there is no Christian fallout shelter. Ulitin ko po, there is no Christian fallout shelter. Ano pong ibig sabihin ng fallout shelter? Ito pong fallout shelter na tinatawag, ito po isang lugar o isang building, usually under the ground. Bakit po under the ground? To keep people safe from tinatawag na mga dust at mga debris na sumasabog, the dust in the air after a nuclear explosions. Ito yung tinatawag nilang fallout shelters. Ang number 3, nasabi ko pong, there is no Christian fallout shelter. Bakit? Sapagkat Christians are not exempt from suffering, because if they were, non-Christians would beat a path to the church door as though it were a fallout shelter. So makikita po natin dito na walang fallout shelter. Ang mga Kristiyano po ay hindi exempted sa tinatawag na suffering or pagdurusa. Sapagat kung exempted ang mga Kristiyano sa tinatawag na pagdurusa, yaong mga hindi Kristiyano ay pupunta doon sa pintuan ng mga simbahan ng mga Kristiyano at gagawin po nilang simbahan na fallout shelter or kanlungan. Kahit hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. And again, in recent years, we have seen some embrace Christianity, especially in the Philippines, because it seems the smart thing to do. Alam po ninyo yung tinatawag na popularity of evangelical Christianity ay lalong lumalago sa ating bansa at sa ibang mga bansa in the past few years. Maraming mga hindi Kristiyano feel that for business or political reasons, they should belong to the church and make a Christian profession which is not backed up by their lives. Maraming mga hindi Kristiyano ang nagkukunwari ng mga Kristiyano, lalong-lalo na po kapag kailangan nila para sa kanilang negosyo at kung kailangan nila sa kanilang tinatawag na political reasons or political career. Sila po ay nagkukunwari na mga Kristiyano at nakikisama sa mga Kristiyano sa loob ng church at pinapakita nila at sinasabi nila yung kanilang Christian profession which is not backed up by their lives. So, sinasabi nilang Kristiyano sila kasi nga mayroong motibo na pansarili para sa business at sa political, pero hindi nakikita sa kanilang buhay ang pagiging isang Kristiyano. And consequently, the church in our country has been deeply infiltrated by the world, and in the process it is beginning to copy and resemble the world in many of its activities. Alam po ninyo mga kapatid, nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, ay mayroon din pong mga hypocrites in the church. Mayroon pong mga hipokrito sa loob ng iglesia.
Kahit na po doon sa tinatawag na pulpito, ginagamit po nila ang pulpito or even in the pulpit or teaching in Bible schools and seminaries. Meron pong mga ipokrito. Meron pong nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit hindi naman nakikita ang tunay na pagka-Kristiyano sa kanilang mga buhay. Mayroon pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 23, versikulo 13. Matthew chapter 23, verse 13. Babasahin ko po. Jesus said, "Woe to you, hypocrites, because you shut the kingdom of heaven in men's faces. For you neither enter yourselves, nor do you allow those who are about to go in to do so." Matthew 23 verse 13. Ibig sabihin, many Christians who profess Christ do not live as though they possess Him. However, as we may be approaching events leading to the last days, ulitin ko po mga kapatid, sa kapanahon ng ito, sa mga pangyayari sa ating mga palibot, sa pangyayari sa ating bansa, at sa pangyayari sa buong daigdig, masasabi na po natin na tayo po ay lumalapit sa isang events leading to the last days. Kasi mababasa po natin sa banal na kasulatan, ito na po yung mga tanda. The true and the false will start sifting out. When suffering and persecution come upon us, there will be a difference. And certainly, when we all stand before the judgment seat of Christ, we will have our true motive revealed. So tandaan po natin mga kapatid, there is no Christian fallout shelter. At ang pangapat, dito po ako magtatapos. God uses suffering and trials to discipline us. Ginagamit po ng ating Panginoon ang pagdurusa at ang pagsubok para disiplinahin po tayo. Sabi po ni Jesus sa Revelation chapter 3 verse 19, "Those whom I love, I rebuke and discipline." Ulitin ko po, "Those whom I love, I rebuke and discipline." My friends, my brothers and sisters in the Lord, our Christian life, if we are to become what God wants us to be, must be one of faith plus suffering. Ulitin ko po, our Christian life, if we are to become what God wants to be, must be one of faith plus suffering. Mayroon pong makalangit na plano ang ating Panginoon upang tayo'y hubugin ang ating buhay. And that plan often includes suffering. Yung tinatawag na apoy or the fire of chastisement purifies our lives and deepens our spirit. Kung ang ating tagapagligtas na si Jesus o si Jesucristo was made perfect through suffering in Hebrews chapter 2 verse 10, how can we expect to escape? Kung si Jesus nga nagkaroon ng pagdurusa o nagdusa maging sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ang tanong ko po ngayong umaga, how can we expect to escape? Tayo pa kaya? Have you ever considered that steel is iron plus fire? Bakit pa mayroong bakal? Anong komposisyon ng bakal? Steel is iron plus fire. So ang resulta noon ay steel. Soil is rock plus crushing. Soil is rock plus crushing. Linen is flax plus the comb that separates, and the flail that pounds, and the shuttle that weaves.
Kapag atin pong pinag-usapan ang patungkol po sa pagdurusa, which includes all the elements of pain and anguish known to man, not just physical pain, I am no different from you. I would have liked to lead a life free of problems, free of pain, free of severe personal discipline. But I have had pressures in my life until I have wanted to flee or been tempted to ask the Lord to take me to heaven. Meron po aklat na ang pamagat ay The Problem of Pain. Ito po yung sinulat ni C.S. Lewis. Meron po siyang sinulat doon at akin pong babasahin. Hihiramin ko po kung ano ang kanyang sinabi. Sabi roon, you would like to know how I behave when I am experiencing pain, not writing books about it. You need not guess, for I will tell you, I am a great coward. But what is the good of telling you about my feelings? You know them already. They are the same as yours. I am not arguing that pain is not painful. Pain hurts. So if God loves us so much, why does He allow such things as cancer, tumors, or innumerable sickness and diseases? Mga kapatid, sa umaga pang ito, mayroon pong mga tao, masasabi po natin na, lalong-lalo yung binasa po natin sa Hebrews chapter 11, verse 33 to 35. No. Babasahin ko po, Hebrews chapter 11, verses 33 to 35. They were people who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, to shut the mouth of lions, quench the fury of the flames, and escape the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. Hebrews chapter 11, verse 33 to 35. Ngunit, antay mga kapatid, sandali lamang po. Did all those early believers escape trials? Yan po yung aking katanungan sa ating binasa kanina. Did all those early believers escape trials? Lahat ba sila ay naka-escape sa tinatawag na pagsubok? Ang sagot po sa aking katanungan ay isang malaking hindi or no. Bakit po no? Because in the middle of the 35th verse comes a dramatic and drastic change. It says, others were tortured, verse 35 to 38 ng Hebrews chapter 11. Sabi rito, others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned. They were sewed in two. They were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in desert and mountains, and in caves and holes in the ground. Hebrews chapter 11, 35 to 38. So some were delivered, nakaligtas yung iba, o niligtas yung iba, and some were not delivered. Ang iba naman ay hindi na iligtas, according to the will and plan of God. Baka magtanong po kayo, bakit pastor, yung iba ay niligtas, yung iba ay hindi? Ang sagot po sa katanungan yan, mga kapatid, yan po ay naaayon sa kalooban at plano ng Diyos. At dito ay meron tayong tinatawag na God's Medal of Honor Society. Anong ibig ko po sabihin?
Why were those others not delivered? Bakit yung iba ay nangamatay, hindi po nailigtas? And the last two verses of Hebrews chapter 11 tells us, and all of this, though they won divine approval by means of their faith, did not receive the fulfillment of what was promised. Because God had us in mind and had something better and greater in view for us, so that they, or these heroes and heroines of faith, should not come to perfection apart from us. That is before we could join them, in verse 39 and 40 ng Hebrews chapter 11. In other words, the scripture says that God has something better for them. The scriptures indicate that the rewards may even be greater in the future life, because they suffered when there was no relief in sight. Not only they suffered, but they believed and trusted even when they were not delivered. Napakaganda po nito. Sila po'y naniwala, sila po'y nagtiwala, umasa, kahit hindi po sila nailigtas sa pagdurusa o kamatayan. Mga kapatid, sa aking pagwawakas ngayon pong umaga, dapat po nating may realize that when God allows these things to happen, pag hindi po kayong mabuti mga kapatid, we need to realize that when God allows these things to happen, anuman ang mga nangyayari sa ating buhay, sa ating negosyo, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating palibot, sa ating bansa, sa ating lugar, we need to realize that when God allows these things to happen, there is a reason which will eventually be known to the individual, and most likely not till we get to heaven. May mga katanungan na ang katugunan ay hindi natin makikita o maririnig o masusumpungan dito sa ating kinaroroonan. Ngunit isang tiyak na mangyayari, ito'y masasagot kapag ando na tayo sa lugar na pinaghahanda sa atin ng Panginoon, kundi walang iba, kundi ang langit. Mga kapatid, sana po sa mga oras na ito, ang ating puso ay mapuno ng pasasalamat sa lahat ng mga pangyayaring nangyayari sa ating buhay, sa ating lugar, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating bansa. Sabihin natin sa Panginoon, to God be the glory, sapagkat Diyos lamang ang nakakaalam. At lahat ng nangyayari sa ating palibot ay para din po sa ating kabutihan, sapagkat yan ang plano ng Diyos. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Samahan po tayo sa buong sanglinggung ito. I-sustain ang ating kalakasan. Ibigay pa ng Panginoon ating mga pangailangan. Pasalamatan natin siya sapagkat taglay natin ang buhay at kalakasan. At sa pagkagising natin sa umaga, una nating sabihin, to God be the glory. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa Christian Hope Presbyterian Church, lalong-lalo, Panginoon, sa mga membro, sa mga pangyayari po, Panginoon, sa aming mga buhay. Sana po lalong lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na lalong magpakumbaba kami sa iyong harapan at magpasalamat sa anumang pangyayari sa aming buhay, sapagkat mayroon pong plano ikaw, Panginoon, sa bawat pamilya ng Christian Hope Presbyterian Church. Marami pong salamat. Bless niyo po ang iyong mga anak ngayon at sa mga darating pang mga panahon. To God be the glory. In Jesus' name. Amen and amen.